Langis ng buhay, yan. Bakit bote ba ang ginagamit sa gawa ng langis ng buhay 'no? Ano ba ang mga epekto nito? Bakit bote ang ginagamit na pag-usapan natin mga kagimat? What's up mga kagimat? Na ito na naman ninyong kagimat, si Heping Agimat na mahilig sa agimat. Pero wala namang agimat. Nasa puso ang tunay na agimat. Yun, mapagpalang araw sa inyong lahat. God bless at more blessings sa inyong lahat 'no. Pagpapala na kami sa ating lahat 'no. Yun, sa may paniniwala lang po ito, yung walang paniniwala ay hinihiling ko po na mag-skip lang po kayo sa ating channel, okay? Mga kagimat 'to, bakit daw bote ang ginagamit sa ating langis ng buhay? Excuse me po. Kasi po ang bote po ay hindi po magre-reflect ang chemical na nakahalo po bilang paggawa ng bote. Opo. Yung plastic po kasi, alam niyo po kasi ang plastic, pag nangainit po ang plastic, meron po mga tinatawag na chemical substances kung tawagin, no? O kung ako hindi nagkakamali po, no? Eh, pa-search nyo na lang din po kung ano, no? Hindi naman tayo, ano talaga sa, no? Pero yun po ay napag-aralan po natin at mga sinerch din natin, yung chemical, ano yan, opo, nasa panipaw dati na pag-usapan na namin yan, yung mga kasama ko chemist, no? Kasi po yung plastic po kasi niya, naglalabas po ng parang chemical po siya na nakakasama sa katawan ng tao na nagiging part ng cancer. No? Nagkokos ng cancer po yung chemical na yon. Opo, yun i-search nyo lang din po. No? Nagkokos po ng cancer din po yun at sakit sa ating katawan na nagbibigay ng sakit. Kaya po, hindi tayo nagmagamit ng plastic para sa ating langis ng buhay. At ang plastic po, yun po, pagka nainitan po. Kaya nga po yung mineral water natin, pagka nainitan na po siya, hindi na natin advisable na inumin po yung mga tubig na mineral water natin. No? Hindi po advisable siyang inumin pagka po yun nababanda siya sa init. Tapos yung ano kasi, plastic kasi, may certain limit lang siya kung ilang beses yun lang pwede siyang gamitin. Hindi siya pwedeng pang matagalan po, no? Opo. Kaysa sa bote. At yun po, pag nakainit po yun, pwede umimpis po yun at malulupi po. May kaya po hindi po advisable na mag-plastic po tayo ng bote. O kaya nga po, naalala nyo, yung paggawa natin ng orasyon, oo, natural na ginagamit natin na sinulid, instead of dikitan mo na pandikit. Kasi po, pag yung pandikit po dyan, nagkakaroon po ng dikit sa loob yan at iinimin nyo, yung chemical po nasa loob. Gumaling nga pasyente sa spiritual, nagkaroon ng masakit na physical. No, kaya po hindi po advisable yung mga pandikit po ng mga siyuglo o yung pandikit sa papel na chemical, yung gagamitin natin pagbabalot to. Pag nilagay nyo dyan, humalo sa langis siya, pag inim ng tao, nagkakaroon ng possible na magkasakit siya pagdating ng panahon o patagal na panahon. Kakaroon po ng reflect sa katawan yan. Kagaya din po ng plastic. Akala natin, bote nga po ng plastic, pero yung bote ng plastic po ay nagkakaroon po siya ng sa loob po. Parang chemical, lumalabas yung chemical pag nangainit na po siya, tumagal na po siya. Hindi na po advisable. Yun po isang cause ng cancer. Yun, yung mga dagdag idea lang po. Kasi may nagtanong po sa atin, kaya ito po yung kasagutan ko. Kung ako may pagkakamali po, i-comment down nyo lang po. Dagdag idea po sa ating mga kasama. No? Pa-comment down lang po kung may pagkakamali po. O meron kayong katanungan, comment down lang po kayo. Kaya po, kung ako, sa mga nagagawa po ng mga langis na pag ganito, pang matagalan, ay advisable po ay bote. Ngayon po, kung kayo po yung hindi naman po talaga iinumin, yung pangkabalan, pwede naman po sa plastic. Basta yung iinumin po, iwasan nyo po natin ang plastic. Parang sa tao lang po yan. Iwasan natin yung mga taong plastic po, di ba? Kaya hindi tayo gumagamit ng plastic. Maraming salamat. God bless sa inyo lahat.